Kapag naghahanda ang travelers para sa international travel, kadalasan ang unang nasa checklist ay passport, return ticket, hotel booking, visa kung kailangan, at itinerary. Pero may mga pagkakataon na pagdating sa immigration counter, may isang dokumento na biglang hinihingi at hindi inaasahan ng marami, company ID. At dito madalas nagsisimula ang kaba, biglang tumatakbo sa isip ng ilan. Teka lang, bakit company ID? May problema ba? Red flag ba ito? At dahil hindi ito laging hinihingi sa lahat ng travelers, mas nakakagulat kapag ikaw ang tinanong. Pero bago tayo kabahan, pag-usapan natin kung bakit ito nangyayari at ano talaga ang gusto nilang makita. Unang dapat tandaan, kapag humingi ang immigration officer ng company ID, hindi ibig sabihin na may problema agad, hindi ito automatic red flag, hindi ito secret signal na may mali sa profile mo. Sa maraming pagkakataon, bahagi lang ito ng pag-check ng consistency ng impormasyon. Tandaan natin na ang trabaho ng immigration officer ay hindi lang tumingin ng passport at mag-stamp ng dokumento. Tinitingnan nila ang buong travel picture. Kapag sinabi mong employed ka, natural lang minsan na gusto nilang makita kung tugma ang sinasabi mo sa supporting details mo. Halimbawa, sinabi mong 5 taon ka nang nagtatrabaho sa isang kumpanya, posibleng gusto lang nilang makita ang basic proof ng employment. At isa sa pinakamadaling supporting documents ay company ID. Hindi ibig sabihin na company ID ang pinakamahalagang dokumento sa buong proseso. Hindi rin ibig sabihin na lahat ay kailangang magdala nito. Pero kapag employed ka at mayroon ka naman, malaking tulong din kung dala mo ito. At minsan din random checking din ang nangyayari. Yan ang dahilan kung bakit may travelers na 10 beses nang bumiyahe at hindi pa nahinga ng company ID, tapos may ibang first time traveler na hinanapan agad. Hindi palaging pare-pareho ang experience, kaya unang recommendation, huwag gawing panic signal ang dagdag na dokumento. Kapag may hiningi, huminga lang at ilabas kung available. Isa sa mga common mistakes ng travelers ay kapag may unexpected question o document request, biglang nagbabago ang behavior, biglang bumibilis magsalita, biglang nagiging defensive, o kaya nagsisimulang magbigay ng sobrang daming impormasyon. Halimbawa, tinanong lang, may company ID po kayo? Pero ang sagot nagiging, meron po, matagal na po ako sa trabaho, regular employee po ako, may leave approval din po ako. Minsan habang humahaba ang explanation, mas maraming tanong ang pwedeng sumunod. Mas simple ang mas okay. Kapag may company ID ka, ilabas mo. Kapag wala, sabihin ng maayos. Dahil hindi naman lahat ng kumpanya nagbibigay ng company ID. Pangalawang advice, kung employed ka, magandang may ibang backup proof ng work details. Pwedeng leave approval, employment certificate kung meron, o ibang supporting documents depende sa sitwasyon. Hindi para dalhin lahat araw-araw, ang goal ay preparedness. At paano naman kung freelance ka, remote worker o business owner? Dito mahalagang maintindihan na iba-iba rin ang profile ng travelers. Hindi lahat ay may company ID. Hindi lahat may traditional office setup. Kung freelance ka, may ibang documents na mas relevant. Kung business owner ka, iba rin ang supporting proofs. Ang importante ay may maipapakita kang malinaw na source of income at may dahilan kang bumalik pagkatapos ng trip dahil sa dulo, iyon talaga ang malaking picture. Hindi company ID lang ang concern. Ang gusto nilang makita ay rootedness. May trabaho ka ba? May source of income? May responsibilities ka bang babalikan? Isa pa ang recommendation, i-review ang sariling details bago bumiyahe. Alam mo ba ang pangalan ng kumpanya? Ano ang posisyon mo? Ilang taon ka na sa trabaho? Minsan simple lang ang tanong pero dahil sa kaba, doon nagkakaroon ng kalituhan. At tandaan ito, ang pagiging handa ay hindi nangangahulugan ng pagdadala ng isang makapal na folder na parang mag-a-apply ng trabaho. Ang pagiging handa ay pagiging organisado at alam ang sariling profile. Sa dulo, ito ang pinakamahalagang takeaway. Kapag biglang humingi ng company ID ang immigration officer, huwag agad isipin na red flag ka. Sa maraming pagkakataon, isa lang itong paraan para i-check ang consistency ng impormasyon mo. Kaya sa susunod na biyahe, huwag lang passport at ticket ang i-check.
Tingnan din kung may simple supporting documents ka na pwedeng makatulong dahil minsan ang maliit na bagay tulad ng company ID ay hindi tungkol sa dokumento mismo. Ang mahalaga ay ang kwentong sinusuportahan nito na may malinaw kang trabaho, maayos na profile at dahilan para bumalik pagkatapos ng biyahe.